Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan ay inutusan na ni Taeyang ang kanyang mga tauhan na umalis na sila upang bumalik sa kanilang headquarters, habang sa ibang lokasyon naman sa altar ng Manzo people, ay ipinakita ang nakaraan at ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Wu Yanxi. Sa Poisonous Spring kung saan naninirahan ang dalawa ay makikita natin si Tang Sukgon na hawak si Wu Yanxi, habang mapapansin naman natin na parang nagpapanggap lang ito na nalason. At makikita natin na hindi pala ito kinukontrol ng ibang tao kundi sinadya talaga ng babae na magpanggap na nalason upang lasonin si Tang Sukgon, upang makuha na niya ang celestial poison. Habang si Tang Sukgon naman na walang kaalam-alam habang umiiyak, at ang babae naman na nagpapanggap na nalason ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang celestial poison ay di man lang umepekto sa taong ito, papaanong ito ay naging ganito, pagkatapos ng maraming pagsisikap sa araw na ito. Tila ang pinakamakapangyarihang lason na umiiral ay hindi maaaring tumagos dito. Habang si Tang Sukgon naman ay iniisip niya na ang aking katawan ay napakadaling umindayog sa tukso ng isang babae, ngunit nang mapansin niya ang celestial poison sa kamay ng babae, ay bigla siyang nagulat at napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang babaeng ito ay tinangka na protektahan ng celestial poison, ang hindi niya alam ay gusto siyang patayin ng babae. Sa mga nagtataka dyan kung bakit parang andaming nakaraan, aba iwan ko ito yung kadugtong ng kwento, nag-recap lang ako. Habang ang Iron Squad naman ng Tang family ay papunta pa lamang sa kung saan naroon ang babae, habang sinasabi naman ng kasamahan nito na ang babaeng Manzo na iyon ay hinahabol lang ang celestial poison, at dugtong pa niya na kailangan nating magmadaling pumunta doon. Ngunit pagdating nila ay bigla silang nakaramdam ng kakaibang pressure mula kay Tang Sukgon. Habang tinitingnan ito ng mga Iron Squad ay makikita natin na galit si Tang Sukgon sa mga ito sa pag-aakala niya na ang Iron Squad ang may kasalanan sa pagkalason ni Wu Yanxi. Sinabihan niya ang Iron Squad na dahil sa inyo namatay ang aking minamahal. Habang ang Iron Squad naman na takot at pinagpapawisan ay wala nang nagawa, at bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa Poisonous Spring. Makalipas lamang ang ilang araw ay nakabalik na ang grupo nila Kang Qian sa kani-kanilang mga sect. Habang sa Volcanic Sect naman kung saan naroon si Jicheong, ay may makikita tayong mga bantay sa pintuan ng sekta nang bigla na lang may napansin ang bantay na may taong paparating, at makikita natin ang Sword Demon na tinitingnan ang nakasulat sa pintuan ng sekta, habang ang dalawang bantay naman na nagtataka at sinabi pa ng isa na kung ano ang sadya ng lalaki, ngunit nagtanong lang ito kung nandito ba si Shinwu. At sumagot naman ang bantay habang sinabihan niya ang lalaki na kung sino ito, na basta-basta na lang binanggit ang pangalan ng kanilang elder. Sa sagot ng bantay ay di ito nagustuhan ng Sword Demon at agad na bumunot ng espada, at makikita natin na naglalabas ito ng kulay asul na aura habang binabalot niya ang kanyang espada, habang ang dalawa naman na walang kaalam-alam kung sino ang lalaki, ay may pagbabanta pa ng mga itong sinabi na, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ikaw na insolent fool. At nang marinig ito ng Sword Demon ay agad na nag-init ang kanyang ulo dahil sa mga pangahas na mga langgam na ito. Habang naglalabas ng kulay asul ang mga mata nito ay bigla na lang nagpakawala ng isang slash patungo sa tarangkahan. At makikita natin na nawasak ang pasukan sa isang atake lamang ng Sword Demon. Habang sa itaas naman ng bundok kung nasaan si Jicheong at ang kanyang master, bago pa man dumating ang Sword Demon ay makikita natin si Jicheong na nag-perform ng kanyang Plum Blossom Technique at nang mapapansin ito ng kanyang master na nagkaroon na ng pagbabago sa sword art ng kanyang disciple, ay sinabihan niya si Jicheong na ang iyong numero sa Plum Blossom Technique ay mas lalong tumaas. At nagpasalamat naman agad si Jicheong sa kanyang master, at dugtong pa niya na mayroon akong hindi sinasadyang taong nakasalubong. At nagtanong naman ang kanyang master na kung sino naman ang taong iyon, at sumagot naman si Jicheong na nakilala ko ang disipulo ng Celestial King na si Taeyang, at nakakuha ako ng malaking enlightenment sa aking sarili. Nang marinig ito ng kanyang master ay naging seryoso ang mukha nito na parang hindi niya nagustuhan ang kanyang mga narinig. At nagtanong naman ang kanyang master na mayroon na palang mga pagbabago sa martial world. Nang bigla na lang nagkaroon ng pagyanig at ingay ng tunog ng drum mula sa kanilang sekta sa kanilang lokasyon. Habang si Jicheong naman ay nagtataka na lang kung ano ang nangyayari. Habang makikita naman natin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malakas na pagyanig sa lokasyon nila Jicheong,
Ito pala ay nagkaroon ng malaking pinsala ang kanilang lugar kung saan binabantayan ito ng mga disipulo, habang makikita natin na lahat ng disipulo ng sekta ay nakabulagta na. At sa gitna ng malaking butas ay nakatayo ang Sword Demon. At habang nakatayo ito ay bigla na lang dumating ang master ni Ji Cheong, at makikita natin na hindi rin ito basta-basta dahil sa paglapag pa lamang ay nagdulot na ito ng pagkasira ng kanyang binagsakan. At seryoso niyang tinanong ang Sword Demon kung sino ito. At bakit ito nagdulot ng ganitong pinsala sa kanilang lugar. Ngunit hindi ito sumagot bagkus naglabas lang ito ng kanyang malakas na killing intent. At di na nga ipinakita ang kanilang pag-uusap dahil lumipat naman ang eksena sa Martial Alliance Headquarters. Habang sa loob naman nito ay may binabasang sulat ang Martial Alliance leader na si Lee Jong-sok. Ang sulat pala na ito ay ang magaganap na duelo sa pagitan ni Shinwoo, ang unang sword ng Volcanic Sect, at ng Sword Demon. At makikita natin si Jolyeong Jolgam, ang nakaraang commander ng Special Task Force, at pasigaw niyang tinatanong ang Martial Alliance leader na kung bakit nila tinanggap ang imbitasyon mula sa Volcanic Sect. Sumagot naman ang Alliance leader na si Lee Jong-sok na hindi ko ipinadala ang sulat upang hingin sa Alliance ang permission. Ang duelo na ito ay tinanggap na ni Shinwoo, ito ay ipinaalam lamang sa atin. At sinabi naman ni Jolyeong Jolgam na hindi ba't mayroon noong sabi-sabi na ang Sword Demon ay namatay na, ngunit walang sino man ang nakakakita sa katawan nito. At sinabi naman ng Alliance leader na syempre, ang mga taong nakakaalam lamang at humarap sa Sword Demon ay hindi maniniwala sa mga chismis na iyon. At tinanong naman ni Jolyeong Jolgam ang Alliance leader na kung sa tingin ba nito ay kayang manalo ni Shinwoo laban sa Sword Demon. At sumagot naman ang Alliance leader na well, ang panahon ni Shinwoo ay lumipas na, kung noon ay may kakayahan ito. Ngunit ngayon ay ibang usapan na dahil sa tagal na ng mga panahong lumipas at masyado na itong matanda para dito. At napayuko na lang ang dating commander, habang sinasabi niya na ang panahon ng Great War ng Righteousness at Demon Cult ay matagal nang natapos, ngunit ang Sword Demon ay nakakulong pa rin sa mga nakaraang sama ng loob. At napaisip naman saglit ang Alliance leader, ngunit agad naman niyang sinabi kay Jolyeong Jolgam na si Shinwoo ay humiling ng isang opisyal na magpapatunay mula sa Martial Alliance. At dugtong pa niya na pwede tayong makialam bilang mga opisyal sa kanila bilang opisyal ng alyansa. Na ikinagulat naman ng dating commander, at napatawa na lang siya habang sinabihan niya ang Alliance leader, inaasahan ko na talaga ito sa isang Golden Sword God. At dugtong pa ng dating commander, habang sinabihan niya ang Alliance leader, na ang iyong pagiging tuso ang gumagawa sa iyo bilang pinakamalakas sa martial world, at naiinis naman na sinabi ng Alliance leader na ikaw ay walang limitasyon sa iyong pang-iinsulto. Alam mo ba yun? Ngunit binaliwala lang ito ng commander. Habang tinanong niya ang Alliance leader na kung sino naman ang taong papupuntahin niya doon. Sumagot naman ang Alliance leader, at sinabi nito na mayroon akong narinig na isang tao na kayang gumawa nito ng tahimik kamakailan. Na ikinagulat naman ng dating commander, at napapatanong na lang siya na kung tama ang kanyang hinala ay si Taeyang ang tinutukoy ng Martial Alliance leader. Lumipat naman tayo sa Volcanic Sect, at makikita natin sina Taeyang, Kang Qian at Tang Sukgon. Habang tinanong naman ni Dang Sukgon si Taeyang na siya ba ang ipinadala upang maging tagapagpatunay sa magaganap na duelo sa unang sword ng Volcanic Sect, at dugtong pa niya na mukhang mayroong malaking tiwala ang Martial Alliance sa iyo. At may pang-asar pa nitong sinabi na, ngunit sa tingin ko ay hindi mo pa rin mate at tago na muntikan ka ng mamatay ng 2 beses laban sa akin. Na ikinainis naman ni Taeyang ngunit hindi siya nagsalita. Upang di mag-away ang dalawa ay pinuri naman ng ating bida si Taeyang, at sinabi niya na dahil sa labanang iyon ay nag-improve naman ang kanyang martial skill. At nakangiting sinabi naman ni Tang Sukgon na inaamin ko naman na may nagbago sa lakas niya, at ang kanyang rate ng paglago ay matapat at kahanga-hanga. At sumagot na nga si Taeyang at sinabihan niya si Tang Sukgon na kung papuri man ito o pangungutya, ay pumili ka ng isa, at tinawag niya si Tang Sukgon na 5 Poison Master, Elder. At nagtanong naman si Tang Sukgon na kung ano ang ibig sabihin ni Taeyang sa pagtawag sa kanya ng 5 Poison. At sumagot naman si Taeyang na ito ang titulo mo bilang bagong Elder. At hindi ka maaaring pumunta kung saan, at tawagin bilang 4 Poisoner. At upang maitago na rin ang iyong pagkakakilanlan.
At sumagot naman si Tang Sukgon na ang Five Poison Master ay mukhang ayos naman at hindi na masama. At sinabi naman ni Taiyang na gayunpaman, ikaw ay isang opisyal na tauhan kaya kung maaari ay tatandaan mo ang iyong gagawin at tungkulin bilang tagapagpatunay na elder. At sumagot naman si Tang Sukgon, habang nakangiti ay sinabi nito na ang ibig mo bang sabihin na ikaw ay magiging aso ng Martial Alliance. At dugtong pa niya na ito ay di na masama. Nang marinig ito ni Taiyang ay hindi niya ito nagustuhan pati na ang tono ng pagsasalita ni Tang Sukgon. Habang si Tang Sukgon ay patuloy pa rin sa pagsasabi na kung gusto mong magtatag ng sekta, sa ilalim ng pangalan ng Celestial King Fist, ang pagkakaroon ng tulong mula sa Martial Alliance ay hindi na masamang ideya. Dahil sa sinabi ni Tang Sukgon ay hindi na nakapagpigil si Taiyang at agad na sinuntok ang puno na nasa kanyang harapan, at sinabi ni Taiyang na ang Martial Alliance, ang 10 Great Experts at ang 9 Great Schools. Simula bata pa lang ako, ay nanggigigil na ako sa galit at puot sa kanilang lahat. At tinanong na nga ni Taiyang si Tang Sukgon na hindi ba't isa ka sa nakipaglaban noon sa Great War ng Righteousness at ng Demonic Cult, upang mawala ang lahat ng kalaban mula sa Demonic Sect. At dugtong pa ni Taiyang na ngayon, ang kalaban natin ay ang Sword Demon. Ikaw at ang iba pang mga tao, ay alam niyo ang totoo kung anong klaseng katauhan meron ang taong ito. Sa narinig ni Tang Sukgon ay hindi na niya nagawang makasagot dahil tama naman ang sinabi ni Taiyang na ang Sword Demon ay talagang mapanganib ang taong ito. At makikita natin si Yijit Cheong na sinalubong na ang tatlo, habang nagbibigay galang ay sinabihan niya ang mga ito na maaari na silang pumasok. Habang ang dalawa naman ay napatahimik na lang dahil parang hindi sila mahalagang tao mula sa Martial Alliance, para sa sektang ito, at humingi na nga ng paumanhin si Yijit Cheong at sinabihan na nga sila na ang mga elder at ang kanyang mga seniors lahat sila ay abala, at ako na lang ang pumunta dito upang samahan kayo. Sabay hingi ng tawad kay Taiyang at sa ating bida. At sumagot naman si Taiyang na ito ay okay lang, at naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon, at dugtong pa niya na kung maaari ay ihatid muna kami sa elder. At sumangayon naman si Yijit Cheong. At nang makapasok sila ay bumungad agad sa kanila ang bakas ng nawasak na daan at ang nasusunog na bahay at nahati sa gitna, habang ito ay may bakas ng malakas na atake ng espada. At sinabihan ni Yijit Cheong si Taiyang na kami ay labis na nahihiya, at hindi makapaniwala na tinalo lang kami ng isang tao. At sinabi na nga ni Taiyang na ipaliwanag sa kanya ang mga nangyari dito ng araw na yun. At ipinaliwanag na nga ni Yijit Cheong na ang araw na iyon ay nagpapakita ako ng aking sword dance sa aking master, nang bigla na lang yumanig ang bundok at maririnig din ang tunog ng malakas na dagundong ng drums habang ang mga senior disciple naman ay nagtipon-tipon sa lugar kung nasaan ang Sword Demon. At makikita natin ang pagkabigla ng isang disciple sa kanyang nakikita ito pala ay ang kanilang pasukan na nawasak. Habang ang Sword Demon naman na lumapit sa pasukan, bigla na lang nagsiliparan ang mga disipulo ng Volcanic Sect papalabas at sabay-sabay na sumugod. Habang ang Sword Demon ay agad na naglabas ng kanyang malakas na kulay asul na may halong berde na aura, at makikita natin ang mga espada ng disciple ng Volcanic Sect na papalapit sa Sword Demon at nang ito ay malapit ng tumama ay bigla na lang nag-iba ng kulay ang mga mata nito. Sabay bitaw ng dalawang slash at makikita natin ang pinsala na gawa ng dalawang slash na iyon kasabay ng malakas na pagsabog. Habang unti-unting nawawala ang usok, na makikita naman natin ang maraming mga disciple na nakabulagta na sa lapag. Habang ang Sword Demon naman na nasa fighting mode ay bigla na lang tumalon sa itaas at parang mayroong hinahanap. At makikita natin na dahan-dahan na siyang bumababa, at makikita natin naglabas ito ng aura sa kanyang paa. Habang makikita naman natin ang maraming paa ng mga disipulo ng Volcanic Sect na papunta sa lokasyon ng Sword Demon, at makikita natin na pinalibutan nila ito na parang isang baboy na kakatayin. Ngunit di man lang ito nabahala at makikita natin sa mata ng Sword Demon ang pagiging walang awa. At makikita natin na mayroong apat na dumating na mga elders at isa-isang lumapag sa harap at likuran ng Sword Demon, habang ang Sword Demon na tinitingnan lang ang mga ito. At seryoso niyang tinanong ang apat na naparito siya para kay Shin Woo. At tinanong na ito ng elder kung ito ba ang Sword Demon, at nang marinig ito ng mga disciple ay pinagpapawisan na lang ito, habang napapatanong na lang siya na kung totoo ba na ito ang Sword Demon.
At nagtataka namang nagtanong ang isa na kung ang Sword Demon ba na tinutukoy nito ay ang Sword Demon na mula pa noong panahon ng The Great War sa pagitan ng Justice at Evil. At sinabihan naman ng Sword Demon ng Elder na hindi mo basta-bastang makita na lang ang best swordsman ng Mount Hua ng ganoon kadali. At sinabihan naman ng Sword Demon ng Elder na kung hindi magpapakita si Shinwu, ito ay haantong lamang sa mga hindi kinakailangang mga sakripisyo. Habang ang Elder naman ay hindi man lang nakinig sa babala ng Sword Demon, at mayabang pa nitong sinabi na ang kilalang Sword Demon ay noon pa man ay gusto na kitang makaharap kahit isang beses lang. At sumagot naman ang Sword Demon na bago iyon mangyari ay kailangan ko munang maglinis ng kaunti. Na ikinabigla naman ng Elder, at napapatanong na lang siya kung ano ang ibig sabihin ng Sword Demon. Ngunit agad naman niyang napagtanto na uubusin niya ang mga disciple na nandito at dali-dali niyang sinabihan ang mga ito na agad na umatras. Habang makikita naman natin na nag-perform na ito ng kanyang malakas na teknik, habang makikita naman natin ang mabilis na pag-ikot ng kanyang espada at nagkakaroon na ito ng after image at sa gilid nito ay mayroon ng mga namumuong lightning, at makikita natin ang malaking bilog sa gitna na nabuo mula sa ataking iyon at naglalabas ng malakas na shockwave. At makikita natin na napalipad ang mga ito sa sobrang lakas ng hangin na nilalabas nito. Habang ang mga Elder naman ay ginamit ang kanilang mga espada upang di sila matangay ng malakas na hangin, at makikita natin na ang mga Elder na lang ang natira. Habang may panunuyang sinabi ng Sword Demon na napakaganda ng inyong pagkakahawak sa inyong mga espada, at dugtong pa ng Sword Demon habang seryoso niyang sinabihan ang apat na ngunit kung papatayin ko naman kayong lahat, ay sino na lang ang magtatawag kay Shinwu. Sinabihan ng Elder ang Sword Demon na napakayabang nito. At sabay-sabay na sumugod habang sinasabi ng mga Elders na huwag mong maliitin ang aming Mount Hua. At sinabi pa ni Yi Cheong na ang lahat ng Blue Sword Squad na ipinadala kahit ang mga Elders na tumapak, ay di pera nito naging sapat. Habang makikita natin ang paghaharap ni Shinwu ang first best sword at ang Sword Demon habang sa likuran naman ng Elder ay makikita natin si Yi Cheong na agad namang napansin ng Sword Demon, at tinanong niya si Shinwu na kung ito ba ang kanyang anak na babae. At sumagot naman si Shinwu na ito ay ang aking disciple, ang isang talento na mamumuno sa Mount Hua sa hinaharap. At napatawa ang Sword Demon at sinabihan niya si Shinwu na mukhang ang Mount Hua ay mayroong magpapatuloy ng kanilang legacy, kung tutuusin. Hindi ko ito papayagan, bagaman, habang si Yi Cheong naman ay nagtataka na lang kung ano ang pinagsasabi ng taong ito. At sumagot naman si Shinwu at sinabihan niya ang Sword Demon na ito ay nakakalungkot isipin. Sa sinabi ng Elder ay nagalit ang Sword Demon at sinabihan niya si Shinwu na ngayon ay nagsasalita ka na parang wala kang pakialam. At hinamon na nga niya si Shinwu na pagkatapos ng isang buwan ay babalik siya rito upang tapusin na ang kanilang long-standing fate. At sinang-ayonan naman ito ng Elder, at makikita natin na umalis na ang Sword Demon. Habang tinitingnan ito ng dalawa, ay napatahimik na lang si Yi Cheong at hindi na niya kinontra ang desisyon ng kanyang master. Habang si Shinwu naman ay napatingin na lang sa itaas habang malalim ang kanyang iniisip. Habang sila Taeyang naman ay nakarating na kung saan naroon si Shinwu, habang tinatanong ng Elder si Taeyang na kung hindi ba mahirap ang inyong paglalakbay. At sumagot naman si Taeyang, habang tinatanong niya ang Elder na papaano ka naman makakapunta sa Mount Hua kung hindi ka aakyat sa 5 mga taluktok. At sumagot naman ang Elder na ikaw ay mula sa South, dapat alam mo na ang Mount Hua ay hindi madaling puntahan. Sabay tawa ng Elder, at nagpasalamat na nga ang Elder kay Taeyang at humingi na nga ng tawad si Taeyang sa kanyang nasabi. At sinabi na nga ng Elder na, ayon sa aking disciple ay nakakuha siya ng malaking enlightenment mula sa Changhwaang Feast, na ikinabigla naman ni Taeyang. Habang tinitigan niya si Yi Cheong ay agad niyang napagtanto na si Kang Qian ang may gawa nito, habang ang ating bida naman na pinagpawisan ay pasimpleng lumingon sa ibang direksyon upang di mahalata ni Taeyang. Habang ang Elder naman ay tumawa na lang sa naging reaksyon ni Taeyang, at tinanong niya ito, na so totoo pala na ikaw ay nakaabot na sa Flow-Earing Realm. Ngunit agad naman sinabi ni Taeyang na ito ay, at di niya na ituloy dahil tiningnan siya ni Tang Sukgon, at napatahimik na lang si Taeyang. At sinabi naman ng Elder na sa sitwasyon mong ito, ikaw ay haantong lamang bilang hunting dog ng alyansa.
At nagtanong naman si Taeyang na kung ano ang ibig sabihin ng elder. At sumagot naman ang elder, na ang ibig niyang sabihin ay tingnan mo ang taong nakatayo sa harap mo ngayon. At nanlaki naman ang mga mata ni Taeyang dahil napagtanto niya na kung ano ang ibig sabihin ng elder, habang sinasabi niya sa kanyang isip na kahit na isang dekada na ang lumipas, ay nandito pa rin ako ngayon. Kahit mag-exode man ako ng malakas na enerhiya ay hindi ko pa rin maabot ang isa sa pagiging top 10 masters. At napapatanong na lang si Taeyang na kung ito na ba ang nakatakda sa kapalaran kong ito. Makalipas ang ilang oras at sumapit na ang gabi, habang sa loob naman ng silid kung nasaan si Taeyang, ay iniisip pa rin niya ang mga sinabi ng elder, habang sa isip naman ni Taeyang na ang cursed old man na iyon, ay nagsasabi lamang ng mga spouting nonsense. Habang makikita naman natin ang dalawa na tinitingnan si Taeyang, at nagtanong si Tang Sukgon kay Kang Chia na kung bakit ang taong iyan ay nakasimangot ng ganyan. At sumagot naman si Kang Chia na dahil iyon sa kanyang narinig na mga komento ng 2 beses, at tinanong naman ni Tang Sukgon si Kang Chia na kung anong mga komento naman. At sumagot naman si Kang Chia na dahil iyon sa pagiging aso ng alyansa. Na ikinagulat naman ni Tang Sukgon. Abangan sa susunod nating kwento ang magiging bakbakan ni Taeyang at ng Sword Demon. Thanks for watching guys, see you next month.